At amen. Ngayon pong umagang ito, nais ko lang pong buksan ang atin pong pag-uusap at pag-aaral ng salita ng Panginoon sa isang talata po. Tinype ko po yan. It's written in Galatians chapter 6 verse 7. Nagkaroon po kasi kami ng Bible study last Tuesday. At isa po yan sa mga nabuksan and na talata. And just want to share this sa inyo po. Though, hindi ito katulad nung pinag-aralan namin doon sa Bible study. It's a different message, but the same Bible verse na po. So let's just read Galatians chapter 6, verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Sa Tagalog po, ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Sa ibang translation po, huwag dayain ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Malinaw na malinaw po yan. Ngunit sa pagbabasa po natin ng talatang yan, mapapansin ninyo, ang tono po ng talatang yan ay seryoso. Pag binasa po natin yan, the tone is very serious, direct to the point. Mararamdaman mo siya pagka binasa mo na parang napakahalaga ng sinasabi ng Panginoon yan. Kasi may mga ilang parte po siya katulad ng huwag linlangin ng ating sarili, parang a very serious message na po. Tapos lalong-lalo na yung part na hindi maaaring tuyain ang Diyos. So parang ano siya, not just a declaration, parang warning para sa atin kasi tumutukoy siya sa pagtuya sa ating pong Diyos. So don't deceive yourselves. Huwag daw po natin dayain ang ating sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kasi po baka kahit sa panahon po ni na Apostol Pablo, sapagkat si Apostol Pablo ang sumulat po niyan, kahit noon pa sa panahon ng mga apostol, marami po ang mga tao siguro na nag-aakala na hindi nila aanihin ang kanilang ginagawa. At marami po mga tao, naririnig ko lagi yan, masama sila, bakit pinagpapala sila, bakit parang umaani pa sila ng blessing, alam naman natin ang kanilang tinatanim. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay matutupad at mapapangyaring tunay. Hindi nga lang natin hawak yung kung kailan ito magaganap. Pero pag sinabi ng Bibliang ang itinanim ng tao ay siyang aanihin nito, nakakasigurado po tayong yun ang mangyayari. No po. That's a very very serious message or verse na itinuturo ng Biblia sa atin. So ang prinsipyo pong ito ay tinatawag nating the principle of sowing and reaping. Prinsipyo ng pagtatanim at ang prinsipyong ito ay paulit-ulit itinuturo sa Biblia. Pwede nating i-apply ito sa lahat ng ating lakad sa buhay, sa araw-araw. At pag-usapan lang po natin yan, dahil po yan ang talatang ito, hihirabin ko lang po yung title ng isang kanta at magiging title lang ng ating pong sermon ngayon para lang maitanim sa ating pong isipan. And hopefully po, pag narinig ulit natin yon, kasabay nitong maalala natin ang salita ng Panginoon. So ang title po natin ngayon ay Magtanim ay Di Biro. The seeds you sow today shapes the harvest you see tomorrow. No po. Alam po natin ang kantang ito. Kailan po ba natin huling kinanta ito, mga kapatid? Sabi po nila, kanta daw pong pambatayan. Pero may tinuturong napakahalagang bagay. Ang awit pong yon, ang kantang yon. It speaks about hardships sa farming. Sino po dito yung naranasan po ninyong maging hortelano, yung naging farmer? Nagtanim talaga kayo. O, may mga ano po tayo, no? Mga kapatid na talagang masasabi nating na-experience po nila yan. Doon po sa kantang Magtanim ay Di Biro, it speaks about hardships of farming. Talagang mahirap po ang magtanim, no po? Ang maging farmer. Yung init ng araw, yun doon sa kanta po, sinasabi doon, yung sakit sa balakang, pagod yung katawan, yung paghihintay sa tamang panahon ng harvest, kasi hindi naman ngayon ka nagtanim, kaagad-agad aani ka, yung waiting period, nagtatrabaho ka pero wala ka pang sinasahod.
faith po yun eh. Para kang nagtatanim ng iyong lakas, ng panahon, pero hindi mo naman talaga hawak yung future, pero nagtitiwala kang ha-harvest ka. It talks about faith, no po. Um, pero talagang masasabi po natin, at alam ko naman mag-agree tayo, magtanim nga talaga ay hindi nga talaga biro. Pero ngayon pong umagang ito mga kapatid, pakinggan po ninyo ako, spiritually speaking, hindi talaga biro ang pagtatanim. Hindi po dahil lamang sa mahirap ang maghasik, pero hindi talaga biro ang magtanim kasi po seryoso ang magiging ani. Nakuha po ninyo? It's not just because nakakapagod ang magtanim. Hindi biro ang magtanim, hindi lang yung dahil doon sa actual na paggawa ng pagtanim. Pero hindi ito biro kasi po ang magiging ani nito ay hindi talaga biro. At huwag daw gawing biro iyan. Kasi po, dun sa verse na binasa natin kanina, sabi ko nga po, seryoso yung tono. Ang sinabi ng Diyos, huwag ninyong dayain ang inyong sarili, tandaan ninyo kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Very serious po yun. It talks about what you plant, you will harvest it. So it's a serious thing. Kaya kapag ka po ginawa mo yung biro, bandang huli po, maiintindihan mong hindi talaga biro ito. Ulitin ko lang po, not just because of the act of sowing, but because of the harvest na aanihin po natin. Hiramin ko rin po yung isang kanta, no? Naalala ko lang yun. Yung po kasing pagtatanim, pag ginawa mo yung biro, it's like starting a joke. But at the end, you will realize that the joke is on you. Parang ganun siya. O kaya naman po, sabihin na natin para kang nagsindi ng paputok at sa bandang huli, sa kamay mo sasabog. Kaya hindi talaga po siya biro. Kung sino ang nagtanim, siya ang kakain ng bunga ng kanyang itinanim. Kaya nga po seryoso siya at hindi siya talaga biro. Because there is always a harvest sa bawat itinatanim natin. In short, there is a consequence sa lahat ng ginagawa natin. Laging may bunga. Yan ay prinsipyo po. Hindi lamang po sa aktual na pagtatanim sa agriculture, prinsipyo din itong itinuturo ng Diyos sa atin sapagkat yan po ay totoo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, ang title po natin ngayon, magtanim ay hindi talaga pwedeng gawing biro. Tayo ang siyang kakain ng bunga ng ating itinanim. Ang isang magsasaka po ay hindi basta-basta naghahagis lang ng binhi. Sinisigurado muna niya kung anong binhi ang ihahagis niya. Hindi siya random. Mayroon pong ano yan sinadya, sinasadya yan. No po? Alam nga naman pong ating magsasaka, kabud niya mo po hagis ng hagis. Andiyan na nung binhi, hahagis na samot-samot. Po makanita, talagang a farmer will plant a seed, may purpose, mayroong siyang, may plano, mayroong dahilan. Sinasadya po yun, hindi siya basta random lamang, no po. Hindi siya basta naghahagis lang ng binhi. Alam po ng farmer ang bawat binhi ay mayroong resulta na maaaring lumabas doon sa itinanim. No? Kapag nagtanim po ng palay, hindi kailanman po pwedeng umasa ng mais. Kasi po kapag ka nagtanim ka ng palay, ang isang farmer yung nagtanim ng palay, tapos umaasa siyang mag-aani ng mais, yan ang sinasabi nung talata kanina, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. That's foolishness. Like for example po, you are praying and waiting for a blessing, and then ang tinanim mo ay hindi naman mabuti. You are fooling yourself. Ibig sabihin po, dinadaya mo yung sarili. Kaya ganun po yung tono kanina. Tapos may connection siya sa kung anong tinanim, aanihin, huwag daw dayaan ng ating sarili. Kasi nga po, maraming mga tao, hindi nila naiintindihan yung prinsipyong yon. Many people are expecting a good harvest, pero they are planting bad seeds. Kaya sinasabi ng Panginoon, maraming tao, dinadaya nilang kanilang sarili. Ang tinatanim nila ay masamang binhi, pero umaasa sila ng mabuting ani. Ano po? Siyempre po, nung nantenam mo, yung anihan mo. And that's what the Bible is teaching us. No po. Alam ko naman pong narinig na natin ito, but the Lord is reiterating po this one.
And I believe po na nais-highlight ng Panginoon yan ngayon. No po. Mga kapatid, the seeds or yung seed natin, it determines the harvest. Kung anong magiging harvest, yung magdidikta po niyan ay yung binhi na itinanim mo. The seed determines the harvest. Ganon din po sa buhay, mga kapatid, kung ano talaga ang binhi, siya ang magiging bunga nito. Alam po ba ninyo, spiritually speaking, kahit sa buhay po natin, pwede nating gamitin po ang prinsipyong ito. Alam po ba ninyo, na ang bawat salitang lumalabas sa bibig natin, pwede din natin sabihing binhi ang bawat salitang yon. Every word we speak is a seed. Every decision that we make, we can say na it's a seed. Every habit that we develop, we can say that it's a seed. Every action that we do, it's like a seed. Every relationship that we build, seed po yan. No? At saka lahat ng sacrifice and all things that we do for the Lord, we can also say that it's a seed. So everything that we do, we say, we think, kahit po yung iniisip natin, all of those are seeds. At aani tayo ng bunga sa lahat ng ito. Darating po ang panahon, ang itinanim natin ngayon sa kasalukuyan, haharapin natin bukas, whether you like it or not. Haharapin natin yan sa hinaharap. Kaya nga mga kapatid, choose your seeds wisely because you cannot change the harvest once the season of reaping begins. Kailangan nating bantayin, ingatan ang mga binhing itinatanim kasi po kapag dumating na ang panahon ng pag-ani, hindi na natin mapapalitan at mapipigilan ang pag-ani nito. So sa pagtatanim pa lamang ng mga binhi, pinipili na dapat natin. We must control the seeds. Na po, we must control what we say, what we do, what we think, because sa mga bagay pong yan, makakapag-reap ka ng harvest nito. No po. May mga ilang pong mga bagay lang akong nais diinan. Hopefully po ay bigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon. Unang-una po, next slide. Huwag maliitin ng isang binhi. No po. We are talking about the principle of sowing and reaping. We are talking about seed at saka harvest. So the first thing na gusto ko pong sabihin, huwag na huwag mamaliitin ang isang binhi. Tama po, maliit ang binhi. Pero para po maliitin siya, marami po nagkakamali dyan. Kahit maliit kung titignan, pero ang magiging harvest o bunga nito ay hindi magiging maliit. Nga po. Nilagay ko po dyan yung sa Matthew chapter 13, verse 32. Ito po yung tungkol sa talinhaga ng buto ng mustasa. Actually po, even yung previous verse niyan, verse 31, mababasa na po ninyo. If you want to understand yung full context nito, you can read the whole parable no po of the mustard seed. Pero allow me po to read yung pong last part muna ng verse 31, yung sinunod ko po kasi dyan is verse 32 na, but the last part of verse 31, yung previous verse before that, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Yun ang sabi po ng verse 31. And then verse 32 sumunod. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Tapos kung ipagpapatuloy po ninyo, pwede daw pamugaran ng maraming ibon yun kapag lumaki siya. Nag-uumpisa sa maliit na binhi. Pero paglaki, pagtubo po nun, napakalaki po pala ng magiging resulta. So, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. In short, hindi talaga pwedeng maliitin ang isang maliit na binhi. Maliit man sa paningin, mas malaki ang potensyal na nakatago sa bawat binhi. Sometimes po we underestimate it. Akala natin, maliit lang na bagay. Akala natin, siguro naman, wala naman masyadong epekto. Pero mga kapatid, kahit maliit lang daw po na binhi, pwedeng lumaki yan ng malaking malaki. No po?
I'm not just talking about negative seeds. I'm also talking about all types of seeds, including good seeds. Kasi po kahit small act of kindness, pwedeng lumaki ng malaki yon. In the other side of the coin naman, kahit maliit lang na kasalanan, pwedeng sumabog yun ng napakalaki. Kaya mag-iingat sa bawat binhi. Kahit pamukhang maliit lang sa paningin, tandaan po, laging may malaking potensyal sa bawat binhing yon. Ang isang binhi ay madaling maliitin sapagkat nga po kapag tinignan mo, napakaliit ng size po niya. Kapag hawak mo ito, parang wala itong halaga, hindi po ba? Yung mga binhi natin, maliit, tahimik, kasi wala ka namang nakikitang bunga dun sa binhi eh. Ang nakikita mo lang yung maliit na binhi. Pero ang isang magsasaka o magsasaka ay hindi po tumitingin lamang sa laki ng binhi. Habang nagtatanim ang isang magsasaka o habang tinitignan niya ang binhi, ang very good farmer, ang kanyang utak ay nasa harvest season na. Kaya kahit pa binhi pa lang yung hawak niya. And hopefully po magkaroon tayo ng ganong wisdom. Before we plant anumang seeds yan, ang panalangin ko po, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na makita natin kung ano ang possible na maging resulta nito. Kaya bago mo gawin, sabihin o isipin ang isang bagay na sinasabi natin mga binhi, ang panalangin ko po ay makita natin ang possible outcome nito. At kung ayaw mong magiging harvest, huwag mo nang itanim. Huwag mo nang gawin, huwag mo nang isipin, huwag mo nang sabihin. Kasi po kung ayaw mo yung magiging resulta, dapat pinapangalagaan mo kung ano ang tinatanim po natin. Amen po ba mga kabatid? Masyado po kayong tahimik eh. Kaya iniisip ko po kung nakukuha ninyo. Pero wala na, okay naman po kasi sabi naman, seryoso po ito, hindi nga biro eh. Ano po? Kaya nga siguro yung atmosphere natin ngayon is very serious. Kasi po ang title natin, hindi biro. Ano po? Totoo naman talaga yon. Pero hopefully po, nakukuha natin yung gustong sabihin ng Panginoon sa kanyang salita. A seed po, ang isang binhi, may look insignificant, parang walang kabuluhan. But hidden inside every seed is a future harvest. Small seed of faith today, maliit na binhi ng pananampalataya ngayon, can become a very strong testimony tomorrow. Tandaan po natin yon. A small prayer today, nilagay ko dyan eh. Yung sinulat ko po dito, nilagay ko na lang dyan para makita ninyo if you are writing down, take down notes. Ayun po, a small of seed of faith, maliit lang na pananampalataya, today can become a strong testimony tomorrow. A small prayer today can become powerful breakthrough tomorrow. A small act of obedience, isang maliit lang na act of ng pagsunod, ngayong araw, can become a lifetime of blessing tomorrow. Minsan, small act of obedience, breakthrough na pala ng blessing po ito, yung pala yung mag-a-unlock sa napakalaking biyayang nakahanda para sa atin. Kaya mga kapatid, kahit maliit lang sa paningin natin, hindi kailangang malaki ang gagawin lagi natin sa Panginoon. Kahit yung mga bagay na nakatago at ikaw lang ang nakakita at nakaalam, nakita ng Panginoon yan. At yan ay mga binhi at mag-harvest tayo sa mga bagay pong yan. I know po, marami po sa atin, may mga ginagawa, hindi naman natin ipinapamalita, no? Ginagawa natin para sa Panginoon, yung simpleng pagtulong natin, simpleng act of kindness, yung mga silent prayers natin na hindi naman natin ipinaparinig sa tao, yung mga ginagawa natin para sa Diyos na minsan isip natin na maliit lang na bagay. Pero alam po ninyo, lahat yon mga binhi. At ang Diyos po, nakita niya lahat ng yon. Alam niya lahat ng yon. At sigurado po, magre-reap tayo ng harvest sa future para po doon. Ang harvest po, nasa kamay ng Panginoon yan. Pero siguradong darating siya. Hindi nga lang natin alam kung sa anong pagkakataon at panahon ng buhay natin darating yon. Ipasa Diyos na po natin yung timing. Naalala ko lang po no, about timing. Meron po kaming isang halaman sa bahay. Sad to say po, namatay siya eh. Pero buti na lang po nakapagtanim kami ng mga mas maliliit pa. Mag-start na naman kami. Yung calabash fruit po na tinatawag na miracle fruit, napakaganda pala ng bunga nun. No? Yung para po siyang suha na malaki. Nung pong itinanim yan ng aking mga magulang dun sa bakuran namin sa bahay,
Ah, nainip ako, tinitignan ko siya, na, yung bunga po kasi, kailan kaya siya mamumunga? Talaga pong nainip ako kasi taon ang bibilangin mo eh. Ewan ko po kung na-experience na ninyo yan, yung nainip ka sa bunga. Mayroon kasi mga halaman na hindi naman po pwedeng ngayon mo tinanim, ngayon ka aani. Yun na po. Eta naman po siguro, mayroon palang ganun, pero hindi sa bunga, pero pwede mo na siyang i-harvest. Yung baliyaw po rin balatong, o tanong may po ngayon, baka po bukas tawagin na lang yung balatong po, mabilis yun eh. Pwede mong i-harvest. Pero gusto po ninyo, araw-araw, tawagin po yung harvest. Ayaw naman natin sa buhay na puro ganun ang harvest natin. Ah, mayroon talagang mga binhi na medyo matagal siya, pero you will enjoy the fruit of it. Like for example, ang mangga po ata, parang around 5 years bago siya mamunga. Pero pag namunga yun, masasabi mo, worth the wait na po. May mga ganong klaseng bagay. Ano po. Ang panahon kung kailan tayo aani, nasa kamay ng Diyos yon. Ang Diyos po kasi ang nagpapatubo nito. So you will, but it doesn't change the fact, kahit pa po matagal ang waiting, it doesn't change the fact that you will harvest. Alam natin at sigurado yon na mag-harvest tayo. Pero hindi nga lang natin alam kung kailan. Kaya kailangan din po ng faith sa mga ito. Tandaan po natin, small seeds create sure seasons of harvest. Sigurado yung season of harvest mo. No po? Kahit po small seeds lang. Habang binabasa po natin yan, nakaka-encourage yan. No? Kahit maliit na prayer lang, small prayer. Minsan po, may mga panalangin tayong kahit tayo siguro, masasabi natin, hindi mo nga makakategorize as full-blown prayer eh. Yung bagang, hindi mo nga naisip mo lang, pero parang sinabi mo, Lord, sa isip lang, hindi talaga full-blown na prayer. Pero tinutugon ng Panginoon. No? Ako po, marami akong ganyan eh. Hindi ko nga maalala na talagang binanggit ko siyang literal, pero dumaan siya sa isip ko. Pero alam pala ng Panginoon ng lahat ng yan. Kahit yung mga, minsan po, maliit lang na one-liner lang na prayer, pwede pala siyang mamukadkad into a full-blown blessing. Nakaka-encourage po na isipin na maliit lang, pero pwedeng palaguin ng Panginoon na gano'n. But let's also be reminded na not just, these are good seeds, na we can harvest good harvest. Pero let's just also be reminded, tandaan po, hindi lang mabuting binhi ang lumalaki, kahit po yung masamang binhi, lumalaki at namumunga din. So parang dalawa siya. Kaya kailangan talagang maging maingat. Kahit po yung small compromise lang, naintindihan po kaya ninyo yung compromise? Paano ba tatagulogin yun? Napakahirap na yun. Yung konting-konti lang, yung nag-compromise ka lang ng konti, but it can produce big consequences. Kahit pa compromise lang. Kahit pa sabihin mong minsan lang naman eh, maliit na bagay lang naman, yung ganun. Pinayagan mo, yung ganun. Alam mong hindi ka aya-aya sa Panginoon, medyo maliit lang, minsan nakikita natin maliit lang, pero it can also produce big consequences. Kaya be careful of the seeds, kahit maliit lang po. No? Isang maliit na kasinungalingan, alam naman po natin, kahit maliit lang, sabihin pa natin white lie, black lie, blue lie. Di binibigyan pa ng kulay yung kasinungalingan. Yung balo ko po, brown rice. Pero brown lie, baka meron din. Kahit anong lie pa yan, kahit small lang, kahit sabihin natin, napakaliit lang naman. Totoo naman yung sinabi ko pero isang parte lang doon yung kasinungalingan. Alam po ninyo, ang isang maliit na parte ng kasinungalingan, it will spoil the whole truth. Alam po ninyo? Yung buong katotohanan, pag hinaluan mo ng kahit kapatak na kasinungalingan, sinungaling na yung buo, kasinungalingan na yung buo. Ganun po talaga yon, mga kapatid. Parang katulad po sa isang bagay, kahit pa original yung lahat ng parts, pero haluan mo ng isa, hindi na talaga siya buo na ganun. No? So, kailangan po nating malaman po yung kahit po maliit lang na kasinungalingan. Ito po, alam na alam natin, maaaring lumaki at mamunga ng marami pang pagkakasala at pagkakamali.
Siyempre po, nung maglaram ka ng minsan, tuloy-tuloy na ito. Kailangan mong maglaram ulit, baka tatakpan mo itong minuna, at kailangan mo namang gawang alawang story, baka nito, kamarakap, ito mga nito, hanggang magdugtong-dugtong ni. Sometimes po, yung malaking pagkakamali at pagkakasala, nagsisimula lang sa maliit na kasinungalingan, maliit na galit, maliit na hindi pagpapatawad, maliit na sama ng loob, nagsisimula lang sa maliit, tapos biglang lalaki, at pag lumaki na, wala ka ng kontrol, lalamunin ka talaga. Kaya po, kailangan maliit man, kailangan ingatan po natin. Alam po ninyo, gusto ko lang i-share sa inyo. Nung ako po ay teenager pa lang, hindi pa ako pastor noon, nanaginip ako ng isang panaginip noon. Nung panahon na yun, hindi ko po naintindihan yung panaginip ko. Pero ngayon, naintindihan ko na siya. Nanaginip po ako na nakikipaglaban daw ako sa isang malaking ahas. Talagang malaking ahas sa harap ko. Tapos po, nakikipaglaban ako. Siyempre, alam kong spiritual yung panaginip. Nagre-rebuke daw po ako. Yung ahas po, hindi makalapit-lapit. Nandun lang po siya. Nasa harapan ko, hindi siya makatuklaw. Binabantayan ko, parang ganoon po. Pero, dun sa panaginip ko po, nakatutok ako dun sa malaking ahas. Pero pagtingin ko po sa kamay ko at saka sa paa ko, may mga malilit na ahas na pala na nakakagat sa akin. Sometimes we are so focused on the big things, we forget small things. Naku po ninyo. Nakafocus tayo sa kasalanan na malaki grabe yung pumatay, yung ganito. We are so focused on those particular things. We forget na nag-uumpisa ang mga bagay na malaki na yon sa maliit. Pero ngayon po tinuturuan tayo ng Panginoon kahit yung maliliit na bagay lang, kailangan po maging conscious tayo. At huwag nating hayaan na kahit sakong man lang ay makagat daw ng kaaway. Do not give the devil a foothold. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. We protect the neck, we protect the head. Minsan po nakakalimutan natin, sakong lang eh. Pero pag nakitang butas yan ng kaaway, kakagatin niya yan kahit sakong lang. So minsan po we are so focused on big things, we forget yung small things. No po, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako ganito. Pero may sama ka ng loob sa puso. Alam mo bang pwedeng manggaling lang yan doon sa sama ng loob na kokonti? So maliit na bagay po. Kailangan po maliit pa lang nakokontrol na natin yon. No po, binabantayan na natin ang mga bagay pong yon. Ang kasalanan po na pinayagan natin ngayon, maaaring maging tanikala na magpapaalipin sa tao bukas. Isang galit na inalagaan, bitterness na hindi binatawan, temptation na paulit-ulit mong nilalaro, sabi mo maliit lang, small seeds can produce serious harvest, mga kapatid. Kaya kailangan po nating pakaingatan, ang magtanim ay hindi talaga biro. Aani at aani po tayo. A seed does not remain a seed forever. Ang isang binhi ay hindi po magiging binhi yan, magpakailan pa man, lalago talaga po yan. No? Ang isang binhi ay laging may pupuntahan. Kaya ang tanong po ngayong umaga, hindi po yung ano ang gusto nating anihin. Sometimes po kasi we are focused on parang wishful thoughts about harvest. Itang, Lord, gusto ko ng ganito po sanang mangyari. We are looking at a very big harvest sa ating pong isipan. Wala namang masama doon. Pero mga kapatid, wala naman tayong magagawa sa harvest eh. Ang pag-uulan natin ng pansin, huwag yung ano bang magiging harvest ko. Ang isipin natin, ano ba tinatanim mo ngayon? Yun ang mahalaga. Kasi yung anong tinatanim mo ngayon, yun ang magdidikta ng harvest mo. Kahit mag-wishful thinking ka pa ng magandang harvest, kung ang itinatanim mo ngayon ay hindi naman po magandang binhi, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Ulitin ko lang po yun, ang Biblia naman nagsabi nun. Do not deceive yourselves. Yung tao daw po aani kung ano ang kanyang itinanim ng aanihin niya. That's what the Bible tells us. So, hindi po yung ano ang gusto kong ani. Hindi yun ang tanong. Ang tanong ngayon ay ano ang itinatanim nating binhi kasalukuyan. Mga kapatid, highlight ko lang po, ang magtanim ay hindi talaga biro dahil hindi natin matatakbuhan, maiiwasan ang magiging bunga ng ating itinanim. Hahabulin at hahabulin po tayo noon. Pangalawa po, number 2, next slide. Ang binihing diniligan ng luha ay maaaring mamunga ng kagalakan. We are talking about seeds at saka sowing and reaping po. No?
May sinasabi po kasi ang aklat po ng awit, Psalms 126, verses 5 to 6. Though ang tinype ko po dyan is just the verse 6, you can just read verse 5, halos pareho po ang sinasabi. But the Bible tells us, ito po basahin ko na lang, no? Verse 5 muna, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. That's verse 5. And then verse 6, ito po yon. Silang mga nagsihayong dalay binihit na nanangis ay aawit ng may galak dalay-ani pagbalik. Yan po ang sabi diyan. In verse 6, mapapansin ninyo, lumabas yung pinag-uusapan natin dalawang salita, binhi at ani. Nakuha po ninyo? Pero mayroon ding mga important words na lumabas diyan, like nananangis. Ang nananangis po, kung hindi nyo naintindihan, sa ibang translation yan, lumuluha. No po. Silang mga nagtatanim daw po, nagtatanim pa rin kahit baga mahirap ang sitwasyon at lumuluha sila. Lumuluha sila habang nagtatanim, pero tuloy pa rin ang tanim. Mag-aani daw ng kagalakan. Yan sabi po ng Bible. It talks about perseverance while in sowing or in planting. No po. Noong pong bata ako, ang iniisip kong translation niyan, buti na lang po binabasa natin paulit-ulit sa salita ng Panginoon. Akala ko po noon, yung sinasabi ng salita ng Panginoon, pag nagtanim ka ng luha, aani ka ng kagalakan. Pero hindi pala yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi pala luha tinatanim. Nagtatanim ka habang lumuluha. Hindi naman mismo yung luha. Ang sinasabi dyan, parang ang pangdilig yung luha. Hindi siya yung binhi. Pero may mga pagkakataon po kasi sa buhay na para bagang nagtatanim ka pero may pagluha. Like for example, you are in a difficult situation pero you still parang plant good seeds. Minsan po ang pagtatanim ng mabuting binhi, ang paggawa ng mabuti, hindi ganun kadali lagi. May mga pagkakataon na talagang medyo mabigat dahil sa mga sitwasyon ng buhay. Pero kahit pabaga umiiyak at nahihirapan, pero patuloy pa rin ang pagtanim ng mabuting binhi, yung luha daw po hindi nasasayang para siyang nagdidilig ng binhi at siya ang gagamitin ng Panginoon para po maka-harvest tayo ng mabuting harvest. Mga kapatid, explain ko lang ng konti para po mas maintindihan natin. Hindi lahat ng luha ay tanda ng pagkatalo. Baka akala po ninyo, rengegan-nagan ng mangagay, buros sabi may sambok ka o talo ka. Kahit po yung mga nananalo, lumuluha din, no? We call that tears of joy. So, different. Ang pagluha po ay hindi laging pighati, talo, at kung ano man. Pero na-associate lang natin yung pag-iyak sa mga mahirap na sitwasyon kasi laging ganon yung karanasan natin po bilang tao dito sa mundong ito. No po? Pero hindi lahat ng pagluha ay tanda ng pagkatalo. Alam po ba ninyo, may mga luha na bahagi ng pagtatanim. Ano po bang gusto kong sabihin? May mga luha habang nananalangin ka para sa pamilya, hindi po ba? At ang bawat panalangin ay binhi. Naranasan na po ba ninyong pag-pray ng anak mo, habang pag-pray mo, mangaga ka? You are planting seeds of faith sa prayer mo, but dinidiligan ng luha mo. Parang ganun siya ang dating. Gusto ko lang pong ipinta yung image sa isip po ninyo. At alam po ba ninyo na naniniwala po kayong hindi po yan masasayang kasi nakita po ng Panginoon ang mga yun. Yan ang sinasabing minsan nagtatanim tayo kahit pa lumuluha pero patuloy pa rin nagtatanim. May mga luha po habang, sabi ko nga, nananalangin ka sa pamilya, may luha habang pinipili mong magpatawad kahit pa masakit. Pinipili mong magpatawad, you are planting seed na po of forgiveness, pero lumuluha ka kasi it's painful, masakit. Pero alam po ninyo, yung luha mo, hindi siya nawawalan ng kabuluhan. Nakikita yan ng Panginoon. Para siyang yung tubig na nagdidilig doon sa binhi, no? May luha po na habang nananatili tayong tapat, kahit pa wala tayong nakikitang resulta o matagal ka nang naghihintay, di ba? Sometimes you are crying, pero patuloy ka pa rin nananampalataya. So you are continually planting seed of faith kahit pa lumuluha tayo. Tuloy-tuloy pa rin. No po? Kasi po, ang sabi naman ng salita ng Panginoon, yung luha po natin,
Hindi naman talaga nasasayang yan. In fact, there is a verse in the Bible, nakalimutan ko na lang exact place, but those of you who are reading your Bibles, maybe you have encountered that, na ang luha daw po natin ah, nilalagay ng Panginoon parang sa isang jar at iniipon niya. Parang it's precious in the sight of the Lord na po. Yung mga ganun. So, yung hindi po lahat ng luha ay luha ng pagkatalo. Sometimes ang luha po ay parang tubig na nagdidilig doon sa mga binhi na ating itinatanim. Alam po ninyo, ang Diyos po, gagamitin po niya yung mga bagay na yon, no po, bilang pandilig sa binhi ng pananampalataya natin. Sa agriculture po, ang binhi ay kailangang ilagay muna sa ilalim ng lupa. Madami sa mga binhi ganon. Not all, but most of seeds na po ay kailangan munang ibaon, itanim sa ilalim po ng lupa. Bago ito lumabas bilang isang halaman. Sa panahon pong yon, kapag po tayo po ay nagtatanim at ibinabaon po natin yung binhi sa ilalim ng lupa, di po ba parang walang nangyayari? Tahimik. Yun ang tinatawag na silent season. Yun po yung tinatawag nating tahimik lang, season ng silence, season ng paghihintay, nakatago, hindi nakikita. Ngunit sa ilalim ng lupa, may prosesong nangyayari. Hindi lang natin alam. Kaya nga po may faith na involved pagdating sa pagtatanim. No po? May ginagawa ang Diyos sa ilalim. No po? Ganoon din po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. May mga panahon na parang nakabaon yung ating mga panalangin, yung ating pangarap, parang walang nangyayari. Panahon na parang walang sagot sa ating mga panalangin, walang bunga ang ating mga pagsisikap. Pero tandaan po natin, ang tahimik o yung time of silence, tahimik na panahon, ay hindi naman nangangahulugang walang ginagawa ang Diyos. Mayroon lang talagang season of waiting and season of silence. No po. Hindi po lahat ng parang nakabaon ay inililibing. Minsan po tanim siya. Magkaiba yun mga kapatid eh. Iba yung libing sa tanim. Though the process is the same. Naku po niyo, pareho pong proseso. Ang libing po, inilalagay mo na siya sa huling hantungan at parang period na siya. Wala na. Pero ang tanim, iba siya. Though the process is the same, minsan hindi natin naiintindihan, ba't binabaon, pinapatay ba? Parang inililibing na ba? Pero may mga pagkakataon po na silent lang, pero it doesn't mean na rest in peace. Yun, itong dire-diretso ng makanita. Ang difference lang po ng tanim versus libing ay yung purpose of doing that. Kasi po ang tanim, ibang-iba yung purpose niya. Kaya mo siya nilalagay doon sa ilalim ng lupa, para po may tumubo at magkaroon ng buhay mula dun sa binhi. Ang tanim, life. A message of life. Pero ang living, death yon. Yun lang ang difference. But the process is the same kasi po pareho silang binabaon sa baba. Pero tandaan po natin mga kapatid, we are talking about planting here. Ano po? So, wag nating itigil ang pagtatanim dahil lamang nasa panahon tayo ng katahimikan o panahon man ng pag-iyak, kahit baga tumatangis kung alam nating mabuting binhiyon at binhiyon ng pananampalataya, ng panalangin, ng paggawa ng mabuti, kahit pa po medyo masakit at minsan umiiyak, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa at pagtanim ng mga bagay pong ito. May mga binhi pong dinidiligan talaga ng luha, pero mamumunga ng kagalakan sa takdang panahon. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. Those who sow in tears will reap in shouts of joy. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. And then lastly po, in number 3, the third point po. Ang binhing itinanim sa puso ang magtatakda ng ani sa buhay. Luke chapter 6 verse 45, basahin ko lang po muna bago tayo tumuloy doon, before we dig deeper into it. Luke 6:45, ang ganito pong nakasulat, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan. Mula sa pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan.
Yun. Tapos po dun sa last part, ito po yung memorize ng marami, yung last part lang, no? Pero binuo ko na po kasi yung talata. Sa bandang pinakahuli, yung pinakahuling sentence po dyan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Memorize po natin yun eh. Yung out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun ang sinasabi ng marami at naririnig po natin. Sometimes they quote it, no? Kung ano daw po laman ng puso, lalabas talaga yan sa labi. Pero alam po ninyo, hindi lang sa labi lalabas yun. Lalabas yun sa kilos, lalabas yun sa pag-iisip. Kung anong laman ng puso, lalabas po talaga siya. Ano po? Kung ano ang laman ng puso. Kaya kailangan po, sinasabi naman talaga ng Biblia, bantayan ang puso. That's the point here, no po. Marami pong mga tao nakatuon sa pagbabago ng bunga pero nakakalimutan nilang tignan yung binhi na naitatanim sa puso. Gusto natin ng magandang buhay, gusto natin ng magandang relasyon sa Panginoon, ang gusto natin kapayapaan, gusto natin spiritual growth. Pero mga kapatid, ang tanong, ano po bang binhing itinatanim natin sa puso natin kada araw? Kasi po, kung ang tinatanim mo araw-araw ay worries at saka fears, paano ka aani ng kapayapaan? Kasi po, kung ano laman ng puso, sa talaga lalabas. Wala pong taong nakakakita ng puso ng kapwa-tao. Ang Panginoon po nakikita niya ang ating puso. Kaya nga we cannot judge other people eh. Only the Lord can judge. Di po ba? Kasi po ang Diyos lang nakakita ng puso. But the Bible tells us, pwede tayong magkaroon ng hint of what is inside. Hindi ko nga alam ang iyong puso, pero pakinggan kitang magsalita. Sinasabi kasi ng Biblia yun. Pakinggan mo magsalita ang tao, maaamoy mo kahit konti kung ano ang laman ng puso. Kasi po sabi ng Biblia, kung anong laman ng puso at nag-uumapaw sa puso, lumalabas sa labi. So kapag ka ang tao po, kung anong bukang bibig, sabi yan mismo ng Bible, laman yun ng puso. So be careful of what we say. Kasi po kapag ka po napansin mo na, hopefully po mapansin din natin yung ating sarili. Na kapag ka parang iba yung lumalabas sa bibig ko you check your heart. Kasi po nagbumula yan sa heart, no po? Sa puso. That's according to the word of the Lord. Pansinin po ninyo, kapag ka po mareklamo ang isang tao, puro reklamo ang lumalabas sa bibig, tignan po ninyo ang puso, ungrateful yon. May ungratefulness sa puso, mayroon pong inggit sa puso, lalabas kasi talaga siya eh. Pero tignan po ninyo yung tao na yung puso mabuti at maayos, kahit pa mahirap ang sitwasyon, maganda pa rin lalabas sa bibig. Kasi po hindi mo naman palalabas ang isang bagay na wala sa loob. Alam nga naman po sabihin kong maglabas ka ng upuan na wala ka namang upuan sa loob. Ang mailalabas mo lang ay yung kung ano ang pinapasok mo sa loob. Kung ano ang tinanim mo, siya lang talagang mag-grow at mamumunga. Ano po? Yun po ang katotohanan. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Out of the abundance of the heart. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang mabuting tao, naglalabas ng mabuti. Mula daw po saan? Mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Pag ang puso mo sagana sa kabutihan, talagang lalabas yon sa tao. Lalabas yung kabutihan. In the other way around naman po, sabi po dito, kung masama naman, yung laman ng puso, yung pong mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, anong mangyayari? Masamang tao naman ay naglalabas ng masama. So, kung masama ang laman ng puso, maglalabas ng masama. Ganun po siya. No? Yung pong prinsipyo din natin na garbage in, garbage out. Yun din po yun. Lagi ko naririnig yun sa teacher namin noon eh. Kung basura lumalabas, baka basura pinasok mo. At marami pong ganyan. No po? Kaya po, please be very careful. Now, ano po ba yung sinasabi po natin dito, puso, no? Kung anong tinatanim sa puso. Parang sinasabi natin ang puso ay parang matabang lupa. Ano? Kapag kung ano po ang pinapapasok natin, lalabas talaga siya. Kaya pakaingatan po. Bantayan ang, sabi nga ng Bible, above all else, guard your heart. Pero ang puso po, may mga tarangkahan, no? Pintuan. Kapag ka po kasi guard your heart, gwardya, saan ba natin nalagay yung gwardya? Entrances, di po ba? And exit.
So if the Bible tells us to guard our hearts, question siguro, ano ba yung mga entrances and exit? Pero bigyan ko lang po kayo ng though it's a different, siguro po we can talk about it in different time. Pero mga kapatid, when we say guard your heart at pag-ingatan ng puso, kung anong pinapapasok ko, parang tinatanim sa puso. Ang sinasabi ko po, we guard the entrances and exits of our heart. Sabi po ng salita ng Panginoon, dito na muna ako, magbibigay ako ng isa na entrance and exit. Malinaw naman dyan. Na ang puso, lumalabas daw kung ano laman ng puso saan? Sa labi. So, our mouth is one exit. Malinaw yon. Hindi po akong nag-conclude lang yon. Pag sinabing ang laman ng puso, lalabas sa labi, ibig sabihin para sinasabi ng Biblia na para siyang labasan. It's an exit point yung sinasabi. O kailangan bantayan natin. Kasi po, pag binabantayan natin ang bibig, since exit point siya ng puso, binabantayan din natin ang puso. Pero there are also some entrances of the heart. Mata po is one entry point. Kaya pansinin po ninyo, kung anong palagi mong tinitignan, papasok yun talaga sa sistema mo. O, aside from the eyes, our ears is also an entry point. Kadalasan po, makokontaminate ang puso kung ano ang palagi mong pinapakinggan at sinong mga taong pinapakinggan mo at pinapapasok mo dito sa tenga mo. Hindi lang po dito sa tenga yan, bababa siya talaga sa puso. Magkakaroon ka ng takot, ng pangamba. Depende sa pinapasok mo. Kasi po, para siyang, kapag pinapasok mo siya, parang naitatanim talaga sa puso. Yon. Pagka po nakausap ka ng isang negative na tao, mararamdaman mong may takot, may pangamba, mayroong nervyos, may hindi magandang pakiramdam. Kasi nga po, pinapasok mo siya sa entry point. Parang naitanim yon. Pero kapag ka po maganda yung narinig mo, kaya nga po kung bubuksan din natin ang tenga natin, mas maganda kung pipiliin din natin. Kasi po, it's like guarding our hearts. Kaya po, lagi namin sinasabi, magandang maghanap kayo ng taong mga positive people, pero ang talaga pong pinaka-healthy na pwedeng papasukin sa ating pong tenga ay salita ng Panginoon. Kaya nga po, every opportunity that we have to read, to listen to the word of the Lord, yun ang pinapapuno natin sa ating puso. Marami tayong pinapapasok kasi sa puso nating unnecessary eh. Pero sabi po ng Panginoon, we should be careful about those things na po. Mga kapatid, may mga halimbawa lang po ako ng mga binhi. Though this, hindi po ito complete list. Tatlo lang po nilagay ko dyan just to highlight it. Medyo maliit lang po pero I will be emphasizing them. Letter A po, these are examples, few examples na po. And the list can go on na po sa Bible. But these are biblical examples of seeds. Number 1 po, binhi ng kasalanan, seed of sin. Malinaw po kasi ang Bible na ang ani niyan ay kamatayan. If you plant a seed of sin, you will reap death. That's the harvest. Yan ay malinaw na sinasabi ng Biblia. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang resulta ng kasalanan, pag siyang tinanim mo, magiging dulo niyan. Kamatayan. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. James chapter 1 verse 15. Then desire when it has conceived gives birth to sin. And sin when it's fully grown brings forth death. Kapag ka po ang kasalanan daw, pagka po fully grown na, ang sabi po it will bring forth death. Ang magiging dulo talaga niya ay death o kasalanan. So mga kapatid, ano po sinasabi ko? Seed of sin is a bad seed. If you are planting seeds of sin in your lives today, at hindi po tayo hihingi ng tawad at magbabalik loob sa Panginoon, you will reap the harvest of the seeds that you have planted. No, mga kapatid, hindi po pwedeng mamatay ang tao sa kasalanan. Kasi po, hindi lang po kamatayan dito sa buhay dito ang haharapin mo, kundi kamatayan sa spirito. Ang ibig sabihin po nun, yung pong pagkahiwalay natin sa Panginoon ng panghabang panahon. Ayaw naman nating mangyari po yun. Pangalawa po, binhi ng salita ng Diyos. Kasi po, the Bible tells us also that the word of the Lord, especially po, specifically in Luke chapter 8, parable of the seeds, no po, may binanggit po doon, specifically in verse 11, the seed is the word of God. Parang sinasabi ng salita ng Panginoon ay parang binhi. Sinabi ng Biblia po yan, no?
Pero yung salita ng Panginoon, it's a good seed. At yan dapat ang itinatanim natin sa atin pong puso kada araw. Ano po? Amen po ba mga kapatid? Nagtatanim po ba tayo ng salita ng Panginoon sa ating puso kada araw? O kailangan siwagan po natin. I will tell you, there will be times na matitempt kang wag buksan ng Biblia. Katamaran po yung house kanta. Pero rin pong ortelano, balo da yan. Kapag ka po tamad yung mananam, ala kang asahan, ani. At yun pong makanyang kasi tapong kay. Pero binhi ang salita ng Panginoon, mag-aani ng buhay at pagbabago, life. And if you want change, baguhin tayo ng Panginoon, magbago, magkaroon ng pagbabago, you plant seeds of word of the word of the Lord, no po. Kahit sa mga anak po natin, kung gusto natin silang mapagpala, magtanim tayo mga magulang. Ang mga magulang po, trabaho natin 'yon. Inaasahan po ng Panginoon 'yon na tinatanim natin 'yan sa puso ng ating mga anak at sa isip ng ating mga anak, no po. And then lastly po, binhi ng kabutihan at katapatan, aani daw ng pagpapala. Galatians 6 verse 9. Let us not become weary in doing good. Huwag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if you do not give up. Yan ang sabi ng Bible. Huwag daw tayong manghihinawa, magsasawa o mapapagod sa paggawa ng mabuti at sa pagiging tapat, sapagkat darating daw ang panahon na aani daw po tayo kung hindi tayo hihinto. Yan po ang sabi o hindi tayo susuko. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. In conclusion po mga kapatid, alam po ninyo, yung bawat itinatanim po natin, katulad po nito, yung kabutihan, katapatan, alam po ninyo, yung bawat pagtulong, bawat panalangin, bawat pagsunod, bawat sakripisyo, nakikita lahat ng Panginoon yan. Mga kapatid, tandaan natin, i-conclude ko lang po, magtanim ay di talaga biro. Hindi po dahil nakakapagod yung pagtatanim mismo, kundi dahil po, if we will be talking about harvest, marirealize talaga natin that planting is never a joke at huwag gawing biru-biruan. Kasi hindi ka bibiruin ng harvest nito. Hindi po pwedeng ginawa mo siya pagka nagha-harvest ka na at eto na ang bunga, nasa harapan mo na. Hindi mo pwedeng sabihin na joke lang po kasi yun eh. Hindi pwede yung gano'n. Pwede hindi ko naman po talaga, nagbibiro lang ako. Hindi siya pwede. Kasi po pag nag-umpisa na yung harvest, di mo na siya matatakbuhan. Hopefully po, naintindihan natin yun. So, hindi lamang po dahil mahirap ang maghasik, kaya po magtanim ay di biro. No? Hindi lamang dahil nakakapagod ang proseso. Hindi ito biro dahil po bawat binhing itinatanim natin ngayon ay may dalang ani sa ating kinabukasan. Ang atin pong mga salita ay binhi. Ang ating desisyon, binhi yan. Ang ating pong ugali, binhi. Pananampalataya natin, binhi din po yan. At sa darating na mga araw po, ang ating itinanim, haharapin po natin yung panahon ng pag-ani. Diyan. Kaya piliin natin ng tama ang binhi. Whoever controls the seeds, controls the harvest. Lagi po ninyong tatandaan yon. Huwag tayong magtatanim ng masamang binhi kung ayaw nating umani ng masamang ani. Huwag tayong magtanim ng katamaran kung nais nating magtagumpay. Amen po ba? Huwag tayo pong magtanim ng kompromiso or compromise kung nais natin ng pagpapala. Magtanim tayo ng pananampalataya instead of takot. Magtanim tayo ng pagsunod kaysa sa sariling kagustuhan lang natin yung ginagawa natin. Magtanim tayo ng pagpapatawad kaysa sa bitterness lagi. Ang gagambulan mo, bitterness ang bitterness. Gawa mo ng habit, ang isipan ng sakit loob mo. May ganun po, no? Wag po sanang ganun mga kapatid. Yung potang mainip ka, yung hobby mo, itang, ala ka nga, bala mo makainip pa, ala akong magawa ya. Nano niya kasing gawa na akong makanina. Balang pagpapakda po. Hindi po tayo dinisenyo ng ganun, mga kapatid. Itang gagambulan tamo itang bagay na dapat sanang tinggal, tana. Hindi po siya pwedeng ganoon, no? Kaya sinasabi ko lang po ito, kasi totoo naman po talaga eh. May mga ganong episodes tayo at tinuturuan tayo ng Panginoon ngayon. So ang tanong po, ano pong binhi ang itinatanim natin ngayon? That's the question now. Kung ikaw po ay nagtatanim ng tama,
ngunit dumadaan sa luha, tuloy lang sa pagtatanim. Ngayon kung napapansin mo po, hindi magandang binhi ang nasa kamay, tapon mo na yan. Huwag mo nang itanim pa. Wisdom din po kasi yun eh. Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Lagi tayong manalangin, Panginoon, mabuti bang binhi ito? Ang magiging harvest ba nito, Panginoon, in the future ay mabuting ani? Ito ba talaga gusto mo para sa akin, Panginoon? So, yun po yung mga ilang bagay na pwede nating itanong bago natin sabihin, gawin, o isipin ang isang bagay. Darating ang panahon ng ani, mga kapatid. Actually po, tapos na ako. Na bahagi ko na po yung lahat ng gusto kong sabihin. At ang panalangin ko po, somehow may nakuha tayo ngayon pong umaga. Pero hayaan po ninyo na i-segue ko lang ito. Iniisip ko po kanina pa kung isasama ko siya. Pero hopefully po, bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon, maunawaan natin, though this is a spiritual truth na po. Next slide. This is the last verse. John chapter 12, verse 24. May sinasabi po ang salita ng Panginoon. Makinig pong mabuti, no? Kasi po patapos na ako. Ito na po yung huling bahagi. Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamamatay, ito ay mamumunga ng marami. It talks about, kasi po ang trigo, wala naman seeds. Parang ang butil lang nagiging parang seed niya. Pero it talks about a truth sa seed. Kailangan munang mamatay ng binhi para ito mamunga at lumago. Nakuha po? And that's the reason why the Bible is telling us, baka may mga nabasa po kayo hindi nyo maintindihan, lalo-lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo na ang nais ng Panginoon ay mamatay tayo sa ating sarili. Dying to self. Nabasa na po ninyo yan? Paulit-ulit sinasabi yun. Parang kailangan natin patayin yung ating sariling kagustuhan, mga selfish desires, at ang will ng Panginoon ang siyang isulong natin. Sabi nga po ni Apostol Pablo, it is not I who live, it is Christ who lives in me. Wala na yung dati, patay na yon. Bagong nilalang na kay Kristo. Yung nabubuhay sa loob ko si Kristo, ito na yung bago. Ano po? Hindi na yung ating, tayo po yung nabubuhay, hindi na sa ating sarili. So sinasabi po dyan, parang kailangan munang mahulog sa lupa ng butil ng trigong yun, parang seed yun, mamatay, para ito po ay mamunga ng marami. Mga kapatid, ito po, pag binasa natin, maraming pwedeng kahulugan. It's truth in agriculture, pero pag binasa po ninyo yan, yung konteksto po kasi niyan, pinapahapyawan na ng Panginoon ng kanyang mga disipulo sa mangyayari sa kanya. So he's talking about himself. Because the greatest seed na itinanim ng langit. Ang Panginoong Jesus yon. Bumabasa mula sa langit, literal siyang namatay para sa atin, para lumabas yung buhay sa atin ng mga anak ng Panginoon. Kasi po, papunta tayo ng kamatayan dahil sa kasalanan. The wages of sin is death. No po. Pero ang sinabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos daw po, ang Panginoong Jesus, bumabasa dito sa lupa. Ibinigay ng Ama ang kanyang buktong na anak. Namatay siya para sa atin. He is the greatest seed. Parang sinasabi po ng Panginoong Jesus dito, siya yung binhi. And even there are verses in the Bible na talagang talks about Christ as a seed. Hindi ko na po sinulat dyan. Galatians chapter 3 verse 16. In Genesis, mababasa din po ninyo, the seed of the woman. Tinutukoy po ang Panginoong Jesus. But in Galatians chapter 3 verse 16, ganito pong nakasulat, the promises were spoken to Abraham and to his seed. Tapos in-explain niya ng salita ng Panginoon. Ito po, I'm reading it, literal. Scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but to seed. Sinabi po, hindi naman plural yon, yung seed. Singular lang daw po yung seed, according dun sa pangako kay Abraham. Meaning, ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 16, sa Apostle Pablo ang nagbigay ng pagkahulugan. Meaning, one person who is Christ. Sinasabi mismo ng Apostle Pablo, yung binhing sinabi, o seed na sinabi para kay Abraham, yung pangako para kay Abraham, ang Panginoong Jesus yon. Yan ang sabi po. So, talagang literal po yung Galatians na sinabi, Christ is that seed. At dito po sa binasa po natin, hindi alam yan ng mga disipulo that time kasi hindi pa naman namamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero parang pinapahapyaw na nasa kanila kung anong mangyayari. At gusto ko lang po ma-appreciate po ninyo yan, mga kapatid. Si Jesus ang binhing inihasik ng Ama sa lupa
sa mundong ito. He's the greatest seed. Siya po ay namatay, ibinaon na literal, linibing. No po. Parang natalo, akala po ng lahat, nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo at nilibing, akala nila nagtagumpay na sila, parang natalo ng Panginoon at wala na, no po. Pero pagdating ng ikatlong araw, para pong binihing tumubong muli, nabuhay na magmuli, namatay tama. Hindi naman natin itinatangging namatay talaga bilang tao ang Panginoong Jesus. Nagkatawang tao siya, namatay siya. Pero hindi siya nanatiling patay, nabuhay siya na magmuli. Parang ang binhi. Kailangan mo nang mamatay, pero tutubo ang buhay. At alam naman po natin, sa pag-resurrect ng Panginoon, tayo po, na dapat sanang patay, ay nagkaroon ng buhay. At hindi lang basta buhay, mga kapatid, buhay na walang hanggan. Ang tumubo mula doon sa sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Gusto ko lang pong i-appreciate natin yan because we are talking about seeds na po. So let's just all pray po. Let's all bow our heads and let us all pray. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa umagang ito na iyong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa pagpapaalala ninyo sa amin, ng inyong mga salita, pagtuturo ninyo sa amin. We want to thank you, Lord, for giving us understanding and giving us wisdom, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa puso't isipan ng bawat isang naririto. Banal na Espiritu, ikaw po ang aming tagapagturo. Sa iyo nagmumula ang aming pangunawa. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng narinig po namin, na pag-aralan naming salita po ninyo, hindi lang po basta manatili sa amin pong isip, kundi maitanim ito sa aming puso. Nadalangin naming magbunga ito ng pagbabago sa bawat isa po sa amin. Mga salita ninyo, Panginoon. Mga katotohanan na nagbibigay po sa amin ng direksyon sa aming buhay. Marami pong nangyayari sa buhay namin, pero salamat sa iyong mga salita. Nagtuturo sa amin kung anong dapat, anong tama, anong nais ninyo. Kaya po kami nakakapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo dahil po sa inyong mga salita na nagsasabi sa amin kung papaano. At ikaw din ang nagbibigay karunungan sa aming maintindihan ang lahat ng ito. Marami po kami na pag-usapan ngayon. Ginawa ko po ang aking makakaya bilang yung lingkod, Panginoon, pero alam ko po, ikaw ang siyang kumikilos sa puso ng bawat isa na naririto. Ang dalangin ko, Panginoon, na ikaw ay patuloy na kumilos at turuan mong bawat isa sa amin. Paano ba namin ito maa-apply sa amin pang-araw-araw na buhay? We have different circumstances. It's different lives, different situations. Pero ang mga salita po ninyo, Panginoon, yung application nito, ikaw ang magtuturo sa amin kung saang parte ng aming buhay may a-apply po namin ang mga salita po ninyong ito. Maaring may mga nagtatanim dito ng panalangin, umiiyak. Salamat po sa comfort ninyong nakikita ninyo ang aming pagluha. At salamat din po sa comfort ninyo na kung magpapatuloy kami, na magtanim pa rin ng panalangin, kahit bago lumuluha, ay aani kami, Panginoon, ng kagalakan. Yan ang sabi ng iyong salita na binasa po namin kanina. Marami po dito nagtatanim ng mabuting binhi ng pagpapatawad kahit baga mahirap sa aming puso. At minsan may pagluha na kasama yon. Pero alam namin, Panginoon, na nakikita mong lahat ng ito at hindi po nasasayang ang lahat ng ito. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. May mga pagkakataon ng pagtatanim ay hindi talaga biro. There are struggles, Lord, to do good, to plant good seeds. Pero we ask, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan. Patatagin po ninyo kami, spiritually, Lord. Upang sa gayon, makapagpatuloy po kami sa amin pong paggawa at ng iyong kalooban, Panginoon. Upang sa gayon, ang harvest po na dumating sa amin in the future is a good harvest. Akama doon sa napakagandang hangarin at plano ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Alam po namin, ang gusto ninyo sa bawat isa sa amin ay pawang mabuti. Do you desire, Lord, na magkaroon kami ng good harvest? Kaya tinuturuan po ninyo kami ngayon na bantayan ang aming mga seeds, Lord. At dadalangin namin, tunay po, Panginoon, na bigyan mo kami ng wisdom
upang sa gayon, sa aming pong pagtatanim at pagpili ng mga binhi sa aming pong buhay, ay makita yung karunungan na bumula sa inyo, upang sa gayon, makontrol po namin ang seeds, and therefore, we can control the harvest sa future, Lord. Kaya salamat po, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy ng gawain ito sa pag-alala namin sa inyo. Salamat din po, Panginoon, na tinaalala namin na Ikaw ang talagang pinakadakilang binhi. Namatay ka, Panginoon, para po tumubong buhay sa amin, para sa amin. Kaya po sa aming pag-aalala ngayon, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, dalangin namin maging karapat-dapat kami sa inyong banal na harapan. Patawarin ninyo kami sa lahat ng aming mga karumihan. Linisin ninyo ang aming puso. Nang sa gayon, sa oras na ito na titignan mo kami sa paggawa namin ng Holy Communion na ito, ay makapagbigay kami ng ngiti sa inyong labi ngayong umaga, Panginoon. Salamat po. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Let's just remain in the spirit of worship and praise po.